prostitusyon. Oo, so yan, tapos na tayo dyan ha, mga kababayan. Hindi naman natin masasabing hindi totoo, hindi rin natin masasabing fake news kasi nga may video. Speaking of video, ito mga kababayan ha, ipakita ko sa inyo, iskandal ni Pulong, nakipaglaplapan sa babae. Hindi ko masabing siya ito, kayo na lang pong humusga. Pero kumakalat na po kasi ito. Ito pong ganap na ito at pangyayaring ito ay nasa second floor po ito ng naturang bar na kung saan meron siya dong binugbog ng almost 2 hours at pinadlock nga daw ang pinto ng bar para hindi makalabas itong bugaw. So ito po mga kababayan. Panoorin nyo po at pakinggan nyo po. Kasi nagbigay ko ng babae sa kanya. Ayan o. Sino po yan? Ayan, sumasayaw-sayaw pa. Di ba, mga kababayan? Sumasayaw-sayaw pa. Mayroon kasi dun yung nabangga ko di ba, yung malaking tao ko. Binugbog niya ako, kaya lumbar ka ba para... The first is si Congressman Paulo. Ayan o. Kita nyo, mga kababayan? Kita nyo, sumasayaw? Ayan o. Anong ginagawa niyan? Mike, kayakap, hinawakan, nilaplap. Hindi ko naman masabi kung sino yan. Kayo na lang pong mag-comment kung sino yan. Kasi video po yan eh. Nasa naturang bar po yan, second floor. Yung sa baba, yun po yung binugbog. Sa taas po, yan po yung may nilaplap. So, kayo na lang pong humusga, mga kababayan, kung sino iyan. Diba? Hindi naman tayo fake news. Hindi naman tayo gumagawa-gawa ng kwento. Diba? Kayo na lang pong bahala na mag-react. Kasi nagbigay ko ng babae sa kanya. Ayan o, nilaplap o. Sumasayaw pa o. Ayan o. Giling-giling. Mayroon kasi dun yung nabangga ko di ba, yung malaking tao doon. Binugbog niya ako, kaya lumbar ka ba para nakakita ng tao eh. Nahaharap sa reklamong physical injuries at grave threats, si Davao City First is si May nag-comment. Antayin nyo makauwi si Tatay Digong, magtago ka na. Ano si Digong, multo? Magtago talaga ako pag multo na siya. Ang tanong, makakauwi ba? Alam nyo, ang lakas ng mga amats ninyo, daig nyo pa'y na-overdose ng cocaine eh. Itong mga putang inang DDS na to, daig pa sa kanila nakahit-hit ng isang galong cocaine eh. Ang lalakas ng amats ninyo, na naginip ba kayong gising? Ano ang tawag dyan? Walking strangers? Ano tawag doon? Sleepwalk? Putang ina ninyo, kumakain naman siguro kayo araw-araw. Pero ba't gutom pa rin yung utak ninyo? Papaniwala kay makauwi si Digong. Lolo! Pauwiin nyo! Ang ina nyo. Ang bububo ninyo. Ang hirap ninyo mga DDS. Pakainin na kayo ng tae, kakain kayo tae. Hindi nyo naiisip, ilang araw na kayong inuuto na niririd ang bahay ni Digong, nagsidatingan kayo lahat doon. Pangalawa, inuuto kayo ulit, nagdatingan pa rin kayo. Pangatlo, inuuto na naman kayo, nando na naman kayo. Putang ina ninyong lahat, mga DDS. Putang ina nyo talaga. Oo, apakabobo talaga ninyo, mga buwaka ng ina ninyo. Yeah? Oo. Ito na, tuloy. Ako si Cristone Sean Patria from Davao City. Si Pulong, kapilala ko siya through Charlie. Close talaga sila eh. Then every time na mag-invite si Charlie, yun, sabi niya palagi na bilisan mo kasi pupunta si boss. 8 p.m. to 1 a.m. kasama naman si Charlie. Then umalis siya kasi sinundo niya yung anak niya. Kaya umalis kami sa bahay ni Charlie, lumipat kami ng bar. Yung babae, yung isa, 1K lang yung binigay niya. Then nag-react yung babae na ba't 1K lang. Kaya narita si Pulong, tinawag niya ako, lumabas siya ng isang patalin. Then dinilabo niya ako, sinabihan niya yung bodyguard niya na isa sa baba na lock mo yung door kasi lalabas daw ako. Yung saksak niya, parang 4 to 5 times ginawa. Sampal, stadya, tuntok, na gano'n, ulit-ulit. Para wala. Hopeless na talaga that time. Kaya kahit anong niya, pinasalo ko na lang. Sabi niya, i-off na yung CCTV. Yun na nawala na. Yon. In-off na ang CCTV.
Yun nga, namatay. Inop ang CCTV. Kasi nagbigay ako ng babae sa kanya. Ayan o, nakita nyo naman o. Ayan ha, mga kababayan. Kitang-kita nyo naman kung paano, mga kababayan, kitang-kita nyo kung paano laplapin. Kasi nagbigay ako ng babae sa kanya. Ayan o, nagbigay daw ng babae sa kanya. Ayan, kita nyo? Ayan o, laplap. Ito pa, continue. Sumasayaw. Actually, kahit i-search nyo niya ngayon, pulong nakipaglaplapan, lalabas yan. Ipa-authenticate pa nga daw, di umano, mga kababayan. Ewan ko kung bakit ipa-authenticate pa. Di ba? Sa totoo lang, sabi ko sa inyo, mga kababayan, hindi nyo kayang ipagtanggol itong mga ganito. Tingnan nyo si Banat Bay, naggumawa ng sariling version. Gumawa ng sariling version para lang maipagtanggol si Pulong. Ending, wala rin. Iba ang version ni Banat Bay. Pinagtulungan daw si Pulong, gawa-gawa daw ng administrasyon. Sabi ko, ha? Pati ba naman pag-iyot si BBM pa yung sisihin? Pati ba naman kulang ang bayad sa pokpok si BBM pa rin? Aba, pati ba naman pagbugbog ni Pulong si BBM pa rin? Di ba? Putang ina, walang pinagkaiba. Magkapatid na talaga sila ni Sara. Si Sara, nabuko na. Ilan-ilang mga pangalan, iba-iba ng mga walang records. Tinatanggi. Hindi daw totoo. Mary Grace Piatos, Nova, Uwishi, Nagaraya, Ocho, Realme, Ford, kung ano-anong apelyedo, merong pang Harina, merong Bacon, merong grocery, may Fiona, may Dudong Bunal, Dudong Bangok, tapos meron pang isa, Jugs di Luga, Jugs di Asim. Putang ina, magkapatid nga talaga. Magkapatid nga talaga kayo. Pareho kayong mga sinungaling. Di ba kapag ang sinungaling, kapatid na magnanakaw, totoo po ba, mga kababayan? Di ba? Saklap naman yan, bumpanis. Sabi ko sa inyo mga kababayan, mahirap. Mahirap maging mahirap, pero mas mahirap magsinungaling na sampalin ka na ng katotohanan. May tempura pa. Di ba, Ma'am Ina? Kailangan ba nang ipa-authenticate ang video na umami naman si Pulong na siya yun? Kaso yung video ay noong February pa yan. Totoo naman, kahit sabihin natin February pa yan, at least totoo. Di ba? Hindi edited, hindi AI. Di ba? At mismong si Ramon Tulfo pa nga nagsabi Ay, Diyos ko. Umiyot ng 8 oras, 1,000 binayad, kasalanan ni BBM. Sinuntok ang bugaw kay nagreklamo ang pokpok, kasalanan ni BBM. Lumabas at kumalat ang video kasi nanuntok si Pulong, kasalanan ni BBM. Putang ina naman yan. Si BBM pa rin may kasalanan. They will have a hard time defending this kadiri case of Pulong. Atake nila, it's PBBM fault. Lagi, di ba? Overuse na bumenta na yung mga DDS. Kaya nga, tapos yung mga lumang kwento, tapos sabihin, yung issue daw ni First Lady, nakulong sa Amerika, sangkot sa pagkamatay ni Tantuco, binuhay ni Sara, tapos paghanapan mo naman siya ng police record, nakasali doon si Sara, wala na si Lisa, wala namang may pakita, kay kwento lang din pala ni Maharlika. Putang ina, justice for Inday. Paano magkaroon ng justice? Filipino justice ang tawag dyan. Justice for the Philippines. Hindi yung justice si Inday. Bakit? Ano bang ginawa kay Inday? Si Inday ang nagnakaw. Kaya justice for Filipino. Yeah? God protect the Philippines. Yeah? Under the magnanakaw. Yeah? Mga kababayan, ano na lang kaya reaksyon dito ng asawa nitong mga Chinese na to at yung mga asawa dito sa mga nakipaglaplapan sa pukpok, no? Ano kayang reaksyon dito mga kababayan? Kung ikaw asawa, hindi ka ba mangdiri? Araw-araw iba-ibang utin pumapasok sa puki. Tapos araw-araw ibang utin kinakain ng bunganga. Tapos makipaglaplapan ng asawa mo. Yeah.
everyday, iba-ibang titi ang kinakain nitong pukpok. Everyday, iba-ibang titi ang pinapasok sa puki nitong pukpok. Tapos, lalaplapin mo pa, ano reaksyon ng asawa mo pag uwi? Tapos, galing sa pukpok, iiyot sa asawa, putang ina, AIDS ang labas dyan. Ang sakit, nako. Sabi ni Felipe, Galdose, ginipit ng administrasyon si Inday kaya hindi makapagtrabaho. Putang ina, si BBM pa ang nanggipit, samantalang si Inday yung bira ng bira everyday. Di ba? Hindi ba kayo na nagtaka? Ginigipit daw ng administrasyon si Sara, pero si Sara araw-araw naninira. Ngayon, pag si Sara hulihin, sasabihin na naman nila yan si BBM traidor. Pag si Sara hinuli ng ICC, si BBM na naman ang sisihin. Samantalang kasalanan naman ni Sara, kaya siya mahuli ng ICC, kaya sangkot siya sa extrajudicial killings. Apaka-iti-itin nyo talaga mga putang ina ninyo mga DDS. Kailan kaya guguho ang mundo at mag-ulan ng apoy? Kailan kaya bumigay yung Philippine Arena nang maubos yung mga bobo dyan? Ngayong oras na to. Putang ina ng maunti. Pag ako tatakbong presidente, advokasya ko, patayin ko lahat ng DDS. Hindi naman kayo mabot sa 1,000. Pag ako naging presidente, advokasya ko, patayin ko lahat ng bobong DDS. Huwag ka mag-react kung hindi ka bobo. Pag nag-react ka, bobo ka talaga, animal ka, pistingyawa ka. Utang ina, kailan kaya mag-ulan ng sinulid na singlaki ng braso? Una ang tulis. Mauna mga DDS. Pinagdasal ko talaga sa Panginoong may kapal. Ama! Kawahan mo kami, Ama! Ulanin mo ng sinulid ang Philippine Arena, Ama! Nang maubos sila. Ganyan pa naman lagi kong naririnig dati. Nung pumapasok ako sa loob, Ama! Kawan mo kami, Ama! Ulanin mo ng sinulid ang Philippine Arena, Ama, nang maubos sila. Huwag kayo magalit sa akin. Wala akong binigkas na relihiyon. Hindi karayom, sinulid. Pero singtigas ng ano. Hindi karayom mangiulan, sinulid ng magkabuhol-buhol silang lahat. Kasi pag karayom, patay agad. Buhol-buhol muna nang maramdaman nila. Wag niyo pa ulanin karayom, grabe naman ka brutal. Ano tayo, si Duterte? Sinulid mo na. Pag bumaha at umulan ng sinulid, ay di magbuhol-buhol sila, patay silang lahat. Pag karayom, brutal naman yun. Karayom, kahit maliit yun, kung mahaba-haba ang pinanggalingan, mataas-taas, pag bumagsak yun, tusok agad. Bakit tayo magpapaulan ng karayom kung pwede naman magpaulan ng bato? Ulan yung bato, buo. Ama, ulanin mo ng bato, Ama. Nang maubos sila. Putang ina talaga, Dito tayo mga kababayan, kay Wake and Bake. Alam nyo sa totoo lang, pagkakaalam ko dati mga kababayan, bawal itong